Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ito pong naganap na budget hearing ng Office of the Vice President dyan po sa Senado. O sa Senado naman sila nagpunta, no? Nung nakaraang linggo sa Lower House, merong parliamentary courtesy. Ayun, may napagpatayan ng mic. So, eto po, dito naman sa Senado, at least kokonti lang yan. Pero meron pa rin mga yung minority bloc na magtatanong sa Office of the Vice President. So, bago po tayo magsimula niyan, ako po muna yung magpapaalala sa inyo, no? Alam ko, marami po ang mga anti-Duterte, no? Lalo na yung mga Dilawan at Penks. At ganun din po, meron din pong mga anti-Duterte na sumusuporta sa Marcos administration. So, pagpasensyahan nyo na po kasi ako po ay unit team, no? Naniniwala pa rin ako sa tandem ng ating Pangulong Bongbong Marcos at Sara Duterte. At hanggat ang Pangulong Bongbong Marcos ay sumusuporta at nagtitiwala sa kanyang Vice Presidente, tayo rin po ay susuporta at magtitiwala sa kanya. Kasi kung ano man po yung sinasabi ng iba na negatibo about sa ating Vice President, ayun po yung pananaw ninyo. Nire-respeto po natin yan. So, respeto, di ba? Sabi nga nila, respect begets respect. Opinion nyo, opinion ninyo. No? So, eto, tatalakayin natin ito. Marami po itong mga headlines na nabasa natin na related naman po. So, pagpasensyahan nyo na kung medyo mahaba, kung nabuboard na kayo, layas na. No? So, simulan na po natin dito sa usapin ng kanyang confidential funds. Yung po yung pinaka-meat, no? Yung pinaka-sahog ng usapin dito. Hindi po yung tungkol sa total budget Ang pinag-usapan lang yung portion doon sa budget na tinatawag na confidential fund. Ayun po yung pinakamainit. I believe they want to disallow the funding for confidential fund, no? Even though na nandiyan naman yan sa circular na ginawa ng COA and other agencies, pero some of these lawmakers don't believe that the OBP should have a confidential funds. Kasi hindi nila alam kung saan ginagamit Di po ba? At the same time, siguro sa kanila, iniisip nila na wala namang mandate, walang trabaho ang BP. However, still, it is your BP. Kakampi po yan ng Pangulo. Kailangan niyang tulungan ang Pangulo, no? Kung saan siya pwedeng maging asset at contributor sa pagtulong, no, sa mga programa ng ating Pangulo at kung ano man po yung layunin o ano man yung isuggest ng Pangulo na pwedeng gawin ng isang Vice President, which is Sara Duterte. So, ang napag-uusapan pong budget ng OBP, yung total nila is 2.385 billion pesos. Kasama po dyan ang 500 million na confidential fund. So, she was not asked about kung saan dadaling yung budget na ganun. Pero ang pinag-uusapan, yung confidential fund. Tulad po ng nasabi ko kanina. So, therefore, nung after some questions, ang sabi dito sa Politico News, we're not insisting. Sara Duterte says OBP can live without confidential funds. Quote po yun, no? So, ito po na lang yung sinabi niya. We can only propose, but we are not insisting. We can live without confidential funds. But of course, our work will be much easier if we have the flexibility of confidential funds to monitor the safe, secure, and successful implementation of the programs, projects, and activities of the OBP. So ano po ba yung mga ginagawang programa ng ating OBP? Ito po, sabi dito.
Among the impactful projects supported by confidential funds are pre-transportation rides, tree planting programs, pre-school supplies distributions, feeding program, and peace building efforts. O doon po sa peace building efforts, napakalaking tulong na rin po niyan, no? So, yung iba po, yung mga talaga pong against dito kay BP Sara Duterte, sasabihin nyo yung sinabi niyang, we can only propose, we are not insisting. O sasabihin nyo, maldita talaga, bastos. Totoo naman po eh. They're just proposing. We are not insisting. Hindi nila ini-insist. It's up to the lawmakers, to the committee to approve it. Di po ba? Sabi niya nga, nasa power ng Senate o ng Congress ang pag-aaproba. All we have to do is to propose. Ipapasa yan sa DBM, yung lahat ng line items and the total amount. In-approve ng DBM. So, is that insisting? O sasabihin nyo kasi yung iba dyan na talagang hate na hate, yung hatred sa isang BP Sara Duterte are beyond to the max. Talagang sasabihin nyo, bastos, maldita, talagang she is her father's daughter. Ano bang gusto nyo? Alam pa lang she is the Marcos daughter? Ganon. We can live without confidential funds. Pwede naman. Pero, may but eh. But of course, it will really help. Di po ba? Yan. Dito, sa balita naman ng Manila Times, no? Kini-question po yung confidential fund. Nino? Nung mga reporter. Kasi nung natapos na, ang sabi dito, any questions about confidential fund, I can repeat here. If it was asked in the budget hearings. Unfortunately, that question did not come up. Kasi po, ang mga tanong dyan, sabi doon, ng ibang reporter, asked later by reporters to expound on her statement that the OBP can do away with CIF, Duterte said, that comment was already made during the committee hearing. Di ba? Sabihin nyo, maldita na, pero sa akin, safe. Nasagot ko na doon. Mamaya, iba na naman ang masabi ko dito. Di ba? Controversial na naman. Di ba? Safe. Safe ang sagot niya. Press for example of where the OBP spent CIF, Duterte said, eto pa. Akala nyo, mabibitag nyo, no? Eto po. Tinanong daw po sa kung saan daw po nagamit ng OBP yung CIF for any example. It is in the liquidation report on the use of confidential fund which was submitted by the OBP at the OSP, yung Office of the Senate President and Office of the Speaker of the House. Di ba? Congress. Kaya kung gusto po nitong mga nagtatanong kung saan ginamit at nabanggit natin kanina, for example, yung mga most impactful projects, di ba? Peace building effort, yung sa mga tree planting o whatever. No? Basahin yun po yung una nating pinakita sa Politico News. Nandun po yan. No? Yung examples nila. Siguro hindi nakikinig itong mga to. Ako, binasa ko lang, alam ko na eh. Itong mga reporter, they're trying to trap the BP na mag-comment ng iba doon sa sinabi niya. But, she is bright. Kaya, di ba? Ngayon, si Hontiveros din po ay talagang itong minority block. Siyempre, silang dalawa ni Coco at ni Hontiveros nagtanong dyan, no? Medyo, siyempre, hindi siya a-agree. Ayaw nilang magkaroon ng confidential fund. Bakit? Sabi ni Hontiveros, I agree na they can live without the CIF. Ayun, 'di ba? Dapat daw yung CIF ni Sara Duterte sa OBP ilipat na lang sa halimbawa diyan sa Coast Guard, diyan sa National Defense, sa AFP, no? Mag-request sila. Karapatan din 'yan ng DND na mag-request ng confidential fund. Ngayon, kung magrereklamo kayong mas malaki pa ang confidential fund ng OBP kaysa sa ibang ahensya ng ating mga yung National Defense, that's their problem. Bakit hindi sila maghingi ng malaki and then ipa-approve nila sa DBM? Kasi ito po sinasabi ni Hontiveros, no?
na mas malaki pa yung confidential fund ni OBP kaysa dito sa National Defense and the National Intelligence Coordinating Agency. That's their problem. Di ba? Nasa secretary na yan ng National Defense kung gusto niyang manghingi ng malaking confidential funds. Di ba? O, ibang department, bakit nyo pakikialaman? Di po ba? O, ito pa, si Coco Pimentel, nagsasite ng mga nandun daw sa circular number na wala naman daw po yung mga programs dun sa circular number. And then, questionin nyo. Di po ba? Questionin nyo. Ilabas. Sabihin nyo sa DBM o dun sa COA, wag nyong aprobahan yung confidential fund. Tanggalin ng DBM yung 500 million doon sa 2.385 billion pesos budget ng OBP. Di po ba? Yun lang po, nag-iingay sila, no? Na masyadong, na lalakihan sila sa confidential fund na almost 1 billion pesos. Nag-propose Hindi naman ni-reject. O, di po ba? O, ngayon, eto po ang sabi dito sa GMA News Online. Si Coco Pimentel ang mga nagtatanong nito kasi nagtataka sila, wala naman yung 2022 na CONEP fund ni BP Sara na 125. Paano siya nagkaroon nun? Hindi po kasama sa budget niya yun ng 2022. No? Ito po ang sagot ni BP Sara. BP Sara says OBP asked Palace for confidential funds in 2022. Ayun. Nang tanong pala siya. Nag-request siya. No? Kumbaga, tinanong niya ang Pangulong Bongbong Marcos and the Office of the President. Yung mga kasamahan, yung mga legal minds doon. O, ayan po sabi dito. VP Sara Duterte said Monday that Office of the Vice President requested confidential funds in August 2022 and received the allocation in December that year. So, saan siya nanghingi? Sa Presidente, sa Office of the President. O, Senate Minority Leader Aquilino Pimentel asked Duterte if it was true that Malacanang charged to its contingent fund and transferred to the OBP 221.4 million pesos. Of the amount, the OBP liquidated 124 million as confidential funds. So meaning, insinuation, no, sinasabi ni Pimentel na naglabas, no, ang OP ng 221.4 million at itinransfer sa OBP. Ngayon, nagkaroon po ng idea diyan si Hontiveros na, hindi ba illegal yan? Hindi ba bawal yung ginawa ng Office of the President? Na, di ba, bawal po mag-transfer ng mga funds between the department without the proper approval. The amount is correct and that is correct. We requested confidential funds to the Office of the President as early as August 2022 and we were only granted the confidential funds in December. Pimentel raised a legal issue during the hearing saying that there was no item in the OBP budget for confidential expenses in 2022. It's nothing. It's zero. O yun nga po. Kaso nga po nanghingi, nag-request Di po ba? Talagang ginigisan nila ang BP Sara. Kasi ano po, kung ito, may ginawang kalokohan ang OBP dyan sa CONEP nila noong 2022. It's isa sa mga article of impeachment. O whatever dun sa article of impeachment na binilag natin dati, graft and corruption. Di po ba? Naandoon yun. Correct me if I'm wrong. We requested it from the Office of the President and it was granted through the DBM. I think the DBM o yung Department of Budget and Management can better answer the question on the transfer of funds from their source to the Office of the Vice President. O yan, di ba? Ang galing na sagot. Yung mga galit, maldita talaga. Bastos. Ayan. Uunahan ko na kayo ha. Kung meron mang magko-comment dyan, uunahan ko na kayo sa mga comment ninyo. Bastos, maldita, dapat yang matanggal, dapat i-impeach. Okay, may bad news naman tayo dyan sa inyo pag na-impeach ang Vice Presidente. Yung mga nag-aantay Sara, sino ang gusto nyong uupo? Yung line of succession? Kasi po, nag-usap po kami nung kaibigan ko at meron po siyang ibinunyag sa akin. Base na rin sa impormasyon na nakakuha niya. Pero hindi ko siya babayaran. Wala siyang talent fee. Wala siyang expert fee. Wala siyang professional fee.
Libre po yun. Ito. Sabi kasi niya, palagay mo kung maimpi si Sara, sinong papalit? Sabi ko, line of succession. No, wrong. Hindi. Sino? Narinig ko to base sa 1987 Constitution. No? Nandun po yan. Ni-research ko rin. The President ang mamimili kung sino ang gusto niyang maging VP niya. Kaya kayo dyan, na makabayang black, kayo dyan ng minority black, mga anti-Duterte, o mawawala si Duterte, sino ipapalit? Sabi ko nga, joking aside, si Robin. Si Robin Padilla. O di kaya si Erwin Tulfo. Akala nyo makakapagsingit kayo, mga gunggong. O yan tidbits yan. Pasalamat tayo doon sa kaibigan natin. Nagpaano sa atin. Nandun po daw yan sa 1987 Constitution na sinabi ng isang magaling na lawyer. Okay? Hindi po lawyer yung kaibigan natin. Napakinggan niya po yun. Ganun. Okay, eto naman. Sa balita ng Inquirer. Hontiveros hits funds transfer to OBP's non-existent item. May ghost transfer? Hindi niya sinabing tahasan. Pagtatanong, ayon, para hindi naman siya mapulaan, matalinong matching, di ba? Someone should be held accountable for the reported unauthorized and illegal transfer of the 221 million budget to the Office of the Vice President. Yun ang sabi niya. Unauthorized and illegal. My question is to you, Senator Hontiveros. So, alam mo na ito, nung last year pa, no, since siguro meron kang contact diyan sa Makabayang Black sa House of Representatives. Bakit hindi na kayo kaagad nagtanong? Bakit inantay nyo pa ang budget hearing? Di po ba, mga tanga, inantay pa ang ilang buwans para magtanong ng ganyan? Ano yan, grandstanding? Mamaya, masosoplak sila dito. Sasabihin ko sa inyo, no? Unauthorized and illegal. Itong mga tangay. Kung nakikita nyong may mali ng ginagawa, bakit hinahayaan nyo pa, pinatatagal nyo pa, nag-aantay pa kayo ng ilang buwans or years para ilabas ito? Sinasabi nyo naman, reported naman pala. Someone should be held or reported unauthorized and illegal transfer. Bakit hindi that time inimbestigahan na para masagot na kaagad? Wala na itong pagpapatagal pa ng mga walang kwenta ninyong hearing sa confidential fund. Di po ba? Insinuation, alleging. Di po ba? These serious allegations and reports demand immediate investigation. Are you that stupid? Bakit ngayon nyo lang ba nalaman yan kung kailan nagpasa ng budget si OBP? Alam nyo na yan last year pa, sabi nyo, December Ano ginagawa ninyo? You're just sitting your assets there. Di po ba? Nagmamayabang si Hontiveros, feeling niya, magaling po siya. Ayan eto pa, tignan pa natin tong balita ng politiko. Hocus Pocus sa pondo. Alam nyo na kung ano yung Hocus Pocus, di ba? Yung movie yan. Movie ng mga biyats at witches. Ayan po sa yung Hontiveros. Mukhang hindi ko po sasabihin. Alam nyo na. Di po ba? Hocus Pocus daw. Ang sinasabi niya. Ang laman po ng balita is the same lang doon sa Inquirer. Dapat daw may managot sa illegal at unauthorized transfer. Okay. Eto na. Eto na. Mainit na balita pa ito kahapon. Naungkat na naman itong confidential fund ng Office of the Vice President. Ayan po, anong sabi diyan sa balita ng Politico News? Legal yan. Malacanang Defense release of 221 million OBP confidential funds. Kasi po nasasangkot ang Office of the Vice President dito. Hontiveros, ikaw Coco Pimentel, I don't know if you're a lawyer. Hindi ko pa kasi, wala kasi pakialam diyan kay Coco na yan. Pero si Hontiveros, alam ko hindi lawyer yan. Alam ko gumaganong-ganon lang yan noon. No? Ano po yan? May ebidensya sa kalsada, sumisigaw yan. Hindi po lawyer yan. Sa palagay nyo ba, maglalabas ito, aaprubahan ng Office of the Vice President
ang request ng OBP na 221 million that includes the confidential fund ng ganun-ganun na lamang? Eh di mapuperwisyo sila dyan. Tama yung sinabi ni Hontiveros. Illegal yan. Pagkalagay nyo ba, Office of the President, walang legal counsel yan, walang legal team? Eh sino si Bersamin? Sino si JPE? And their surrounding lawyers, the legal team. Pinag-aralan muna. Kaya nga diba ni-request ng August 2022 na ibigay lang ng December, September, October, November. Almost 4 months, sabihin nyo na. Bago siya binigay, hindi ka agad ura-urada. Bakit? During that time, pinag-aralan yan. Pinag-aralan ng legality. Di sana, kayo Hontiveros, kayo dyan ng mga kamatayang black, makabayang black, nag-research muna kayo. Eh hindi. Para gusto nyo kayo ang pag-usapan, mag-grandstanding kayo sa media at ipangalandakan sa mamamayang Pilipino through the media, no? Na mali yung ginawa ng OBP. O ayan, sa pulpo kayo. Kaya mga kababayan, tandaan ninyo, itong mga niluklok nyong mga kandidato, binoto nyo, hindi ko po binoto ang mga yan, tulad nilang yung mga makabayang black, yung minority black, yung iba pa dyan, no? Eh, mga walang utak. Alam naman nila ang proseso. Simpleng mamamayan, alam ang gagawin. Pag may nabalita ang ganyan, may anomalya, mag-iimbestiga na. Di po ba? Eh kaso inaantay nyo pa kung kailan magre-request ng budget eh. It took you like, what? 8 months? 9 months? Di po ba? Kasi bakit? Ano inuuna ninyo? Hearing ng mga petty crimes? O yan, napahiya po kayo. Malacanang depended on Tuesday the legal basis, legal basis for the decision of the OP to release the 221.424 million confidential fund to the Office of the Vice President last year. The CONEP was released in compliance with Special Provision Number 1 under the 2022 Contingent Fund, which authorizes the President to approve releases to cover funding requirements of new or urgent activities that must be implemented, the Office of the Executive Secretary said in a statement. O sino po yung ES? Si Lucas Bersamin. Sino si Lucas Bersamin? Former Chief Justice ng Supreme Court. O ikaw, Risa Hontiveros, alam mo ba yon? Alam mo ba yung Special Provision Number 1 of the 2022 Contingent Fund? The OES also said President Marcos Jr. upon the recommendation of the DBM or the Department of Budget and Management release the fund to support Vice President Duterte's initiative. Tingnan nyo mga kababayan, nandoon ang tiwala ng Pangulo sa BP niya. Suportado niya kung ano man po ang programa at layunin ng BP niya. Pero marami sa inyo na pro Marcos, no, na hate si Duterte kasi siya ay anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa matalas ang dila pero may utak. Hindi tulad nila Hontiveros na matalas ang dila pero walang utak. Pasensya naman kayo no sa mga anti-Duterte na pro Marcos. Pasensya na. Pero ako naniniwala pa rin ako sa unity. Sabi ko kanina, as long as the President trusts and support the BP, nandun po ako. I want this government to succeed, hindi lang si Pangulong Bongbong. Kaya wag nyong tirahin yung BP. Wala pa namang ginagawang masama sa administrasyong Marcos. Di po ba? Vice President Sara, who was newly elected then, need funds for her new program for the remaining period of 2022. The President supported this initiative. Nakita nyo? And released the funds with the favorable recommendation of DBM. Now, ito. The OAS said Duterte's office requested a total of 221.424 million for maintenance and other operating expenses, including 96.24 million in financial assistance subsidy and 125 million in confidential funds for newly created satellite offices. Ngayon, Hontiveros, nagpaliwanag na si ES Bersamin.
Meron bang illegal doon? Meron bang unauthorized doon? O baka hindi naman kayo nagbabasa ng mga probisyon ng mga batas? Hindi kayo nagsasaliksik. Sa dami ng inyong mga advisors, legal team din, hindi nyo alam yan? O sadyang gusto nyo lang magtanim ng maling kaisipan sa mga tao, which is nangyayari na po. Yung iba nagsasalita na ng masama, pero tingnan nyo, o sino ang nasunog ngayon? E di kayo. Di po ba? Pasensya naman kayo kung di nyo gusto tong vlog natin, thumbs down nyo na. Di po ba? Pero ako, since I am a unit team supporter, dito po ako. I want this government with Marcos Duterte succeeding para mapahiya po natin itong mga dilawan na talagang sumira sa ating bayan. Hindi, ang sinisira nyo yung kakampi ng Pangulo, di ano kayo? Sa aking paningin at opinion, ano kayo? Kasama kayo sa mapanirang mga grupo ng mga dilawan at penklawan at anti-Marcos. Pasensya naman, kung totoong Marcos supporter kayo, loyalist kayo, susuportahan nyo kung sino yung sinusuportahan ng Pangulo at pinagkakatiwalaan, ayun po yung aking opinion. Hindi po yung opinion ng karamihan. Ngayon, kung magalit kayo, thumbs down kayo, wag lang tayo magmumurahan. Dito kayo sa topic magkomento. Walang mag-ad hominem. Pag nag-ad hominem kayo dyan, wala na. Pre-polling po tayo. Free for all po tayo. Di po ba? O, ito pa, sabi ni Escudero. Be transparent. Escudero asked for breakdown of DepEd's confidential funds. Escudero, di ba pinasa na? Pinasa na po. Nandun na kay Speaker of the House, saka si Senate President. Di ka naman nagbabasa Di po ba? Alam mo dapat yan. O, pa magiging transparent? Confidential nga What is transparent sa confidential? Sige nga, anuhan nyo nga ako. Pakipaliwanag nga. Paano mo ita-transparent ang confidential? Diyan sa mga militaristic mind. Paki-remind ako. Ano ang diyan sa confidential na i-transparent? Ito pa po. After those brouhaha, questioning, maligning, vilifying the Vice President and her office, ito po Bong Revilla moves to end OBP budget talks out of courtesy for Sara Duterte. Kaboom. Traditionally, with due respect and courtesy to the second highest leader of our country, when the budget of the Office of the Vice President is tackled here in the committee, the deliberations are terminated after a few pleasantries. Di ba? Remember, sa lower house, Kambal Sandro Marcos. Parliamentary courtesy. Kaboom. Di ba? Alam din pala ni Ramon Bong Revilla. In view of tradition, I hereby express my support to the OBP and move for the approval of its budget for 2024 with the approval of the body. And kaboom, everybody agrees except those two freaking idiots. And only those two freaking idiots question the budget of the funds of the OBP. Even si Madam Amy, nagtanong siya tungkol dun sa 433 na security guards, security guards. Anak na show. Tama po ba, bodyguards or whatever, security personnel ni BP. Pero sa akin, hindi po yun masama. Itong dalawa to, best friend yan. Nag-usap na yan. Alam na yan. Para lang i-clarify ni BP Sara mismo in public that those mga security personnel ay hindi binayaran ng OBP. They are part of the AFP and the PNP. May balita po niyan. Yung sa kay Madam Amy, sige, sagutin mo na. Di ba? So, but look at the pictures. Look at the pictures. Di ba? Besi yan. Hindi mag-aaway ang dalawa na yan. Alam ni Madam Amy yan. Alam niya ang kiliti ni BP Sara Duterte. Di po ba? Yung tanong nang na ganon, walang masamang tinapay. Para malaman na rin ng publiko kung ano talaga ang totoo. Dinalaman natin. Ano pa ang sabi ni Senate President? Matiyagang sumagot sa mga tanong. Subiri thanks Sara Duterte for Senate budget appearance. Sabihin nyo, sip-sip, magkakampi kayo. So what? Di po ba? Magkakampi sila Ano magagawa ko? Parang yung kakampi ko sa grupo. Kakampihan ko yan.
Kagrupo ko eh. Kaibigan ko, kakampihan ko. Unless talagang may maling na hindi mo na kayang kampihan yun. Yun mo na siya batikusin o pagalitan o i-advise. O eto pa po. After po na ma-approve, ayan o, Senate panel okays OBP's 2.385 billion 2024 budget including the confidential fund of 500 million. Kasama na po dyan sa 2.8385, no? Nawawala yung mga numbers ko eh, no? O ito po, naasar po. Sabi dito sa Abante TNT. Parliamentary courtesy ginagamit para maitago pondo ng OP, Office of the President at OBP, makabayan. Ay, alam nyo na yan. Mga bitterness to the max. O akala ko ba, Manuel, magwawala ka pag ginamitan ng parliamentary courtesy ang Office of the President? O ano nangyari? Sino kaharap mo? Si former Supreme Court Justice? Akala ko yaba-yaba nito, sabi magwawala daw siya, wala naman pala. O at the end, after all of those bruhaha whatever, no? After the gravel sound approved, ayan po. BP Duterte thanks Senate panel after approval of OBP's 2.36 billion pesos budget. O, ayan. O, ano pa? Wala. Di sana kung against kayo dun sa confidential fund na 500 million, dapat hindi kayo bumoto. Sa Senate, walang nag-raise ng hand. Siguro yung dalawa lang na freaking idiots dun ang hindi bumoto. 24 yan. O kung sino man yun nandun sa hearing na yun. Di po ba? Wala. Sasabihin mo na, Tokis, ano naman yan, kakampi niya eh. So what? Kaya nga eh, di ba sa politics dapat numbers game. Marami kang kakampi. Kasi pag wala kang kakampi, paano na? No? Ano na yung mga proyekto mo? Wala kang magagawa. Tulad nung Makabayan Black, silang 3 lang nagkampihan. Di po ba? Ito po, the budget will significantly allow for the safe, efficient, and successful implementation of the OBP programs, projects, and activities designed to provide immediate relief and long-term solutions to challenges such as poverty, livelihood, basic services, education, other social inequalities facing many Filipinos in Luzbimin, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan po, no? So, wala naman kayong masasabi na dyan. Kung ano pang gusto nyong sabihin, wala akong magagawa. Opinion nyo po yan. No? Pero sa akin, as long as na, ulitin ko ulit, this is the 3rd time, unit team supporter po tayo. Sa akin, may unit team pa rin. Kasi ang unit team, si Pangulong Marcos saka si BP Sara. As long as the President is trusting and supporting the Vice President, so suportahan ko rin po ang BP. Unless silang dalawa may ginawang kabalbalan, babatikusin natin. Yun lang po, di po ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.